Doncic nag-triple-double sa panalo kontra Miami. Golden State versus Phoenix Suns, game preview and injury report, schedule stretch ng Warriors, makikita kung kailangan gumawa ng pagbabago sa roster. Si Luka Doncic ay nagtala ng 29 points, 11 rebounds at 10 assists, habang si Austin Reeves naman ay umiskor ng 26 points upang pangunahan ang Los Angeles Lakers sa panalo laban sa Miami Heat ngayong araw. Sa tagumpay na ito, na-extend ng Lakers ang kanilang winning streak sa 3 sunod na laro. Para sa Miami Heat, nanguna si Jaime Jaquez Jr. na may 31 points, habang sina Bam Adebayo at Pelle Larsson ay nagdagdag ng tig 17 points bawat isa. Gayunman, hindi kailanman nakalamang ang Heat sa buong laban. Mula sa simula pa lamang, mabilis na kumawala ang Lakers sa pamamagitan ng 8-0 run at lumobo pa ang kanilang kalamangan hanggang 18 points sa first half. Mula naman sa bench ng Lakers, mahusay ang ipinakita ni Jake LaRavia na nag-ambag ng 25 points, samantalang si Jackson Hayes ay nagtala ng season-high 15 points. Lahat ng kanyang 7 attempts ay pumasok, kabilang na ang kanyang unang 3-point shot bilang isang miyembro ng Lakers. Sa kabuuan, ipinakita nila ang balanseng opensa at matatag na depensa na nagpahirap sa Miami na makahabol. Ang kombinasyon ni Doncic at Reeves ay patuloy na nagiging sandigan ng team, samantalang ang mga bench players gaya ni LaRavia at Hayes ay nagbigay ng malaking kontribusyon. Dahil sa panalong ito, nananatiling mataas ang morale ng Lakers habang papalapit sila sa susunod na serye ng mga laro. Pinangunahan ng kanilang mga veteranong players ang laban, habang ipinakita rin ng mga baguhan ang husay at determinasyon sa depensa. Ipinakita ng team ang balanseng opensa at matatag na teamwork na naging susi sa kanilang tagumpay. Samantala, ang Miami Heat ay kailangang makabawi matapos ang pagkatalo. Kailangan nilang muling hanapin ang kanilang ritmo, ayusin ang depensa, at pagtuunan ng pansin ang consistency sa opensa kung nais nilang makabalik sa panalo. Bagamat isang mabigat na dagok ito, nananatiling buo ang kanilang kumpiyansa na makakabangon sila sa mga susunod na laban. Ang susunod na laro ay inaasahang magiging mas matindi, habang parehong teams ay sabik na ipakita ang kanilang husay at determinasyon sa court. Sa kabilang balita, sa darating na laban ngayong November 5 sa pagitan ng Golden State Warriors at Phoenix Suns, tiyak na magiging isa ito sa mga pinakaaabangan na bakbakan sa regular season ng NBA dahil parehong team ay kilala sa mabilis na opensa, mataas na shooting percentage at matinding kumpiyansa sa kanilang mga pangunahing players. At sa pagkakataong ito, muling maghaharap ang dalawang superstars ng Western Conference na sina Stephen Curry at Devin Booker, dalawang player na hindi lamang mahusay sa paglikha ng puntos, kundi pati na rin sa pagdadala ng emosyon at inspirasyon sa kani-kanilang team. Si Curry, na patuloy pa ring pinapatunayan na kahit nasa mid-30s na ang edad ay nananatili siyang elite sa shooting at playmaking, ay haharap kay Booker, ang bagong henerasyon ng scorer na may kombinasyon ng elegance at tapang sa bawat shot. Makikita natin dito ang isang labanan ng karanasan laban sa kabataan, disiplina laban sa agresibong scoring, at tiyak na magpapaliyab ito ng sigawan mula sa mga fans ng parehong panig. Sa panig ng Warriors, inaasahan na muling magiging sentro ng atensyon si Curry, hindi lang sa kanyang mga long-distance shots, kundi sa kanyang leadership dahil sa bagong rotation ng team kung saan mas binibigyang pagkakataon ang mga batang gaya ni Jonathan Kuminga na ipakita na kaya niyang maging susunod na haligi ng Golden State. Si Kuminga ay kilala sa athleticism, energy at hustle plays na kayang baguhin ang tempo ng laro, lalo na kung kakaharapin niya ang eksplosibong guard ng Suns na si Jalen Green na ngayon isa sa mga pinaka-inaabangan na bagong miyembro ng Phoenix matapos ang kanyang paglipat noong off-season. Ang matchup na ito sa pagitan ni Green at JK ay isang simbolo ng bagong yugto ng NBA mga batang atleta na sabik magpakita ng talento at ipakita na kaya nilang magdala ng kanilang mga team sa susunod na era ng competition. Parehong may bilis, parehong may hang time, at parehong may kumpiyansa na hindi basta-basta matitinag, kaya't inaasahang magiging highlight reel ang bawat atake nila sa rim at bawat depensang gagawin. Isa rin sa mga inaabangan ay kung paano mag-a-adjust ang Warriors sa depensa ng Suns na kilala sa pagkakaroon ng balanseng kombinasyon ng perimeter defenders at inside enforcers. Dahil dito, magiging malaking tanong kung paano makakalusot si Steph laban sa mga traps at double teams na maaaring ibato ng Phoenix. Ngunit alam naman ng lahat ng fans na kapag si Curry ay uminit sa first quarter, mahirap na siyang pahintuin ang kanyang off-ball movement, mabilis na release, at ability na bumuo ng space kahit may tatlong bantay
ay siguradong magiging malaking problema para kay Booker at sa depensa ng Suns. Samantala, si Booker naman ay tiyak na gagamitin ang kanyang post moves at mid-range mastery para kontrolin ang laro at pilitin ang Warriors na pumasok sa kanyang ritmo. Sa tuwing nagtatapat sina Curry at Booker, laging nagiging mataas ang kalidad ng laro, puno ng highlight plays at mga momentong nakakapigil hininga. Sa kabilang banda, ang pagdating ni Jalen Green sa Suns ay nagbigay ng bagong enerhiya at explosiveness sa kanilang opensa. Kilala si Green sa kanyang bilis, quick first step at kakayahang mag-finish sa ere na parang hindi na sumusunod sa gravity. Ang tanong ngayon ay kung paano siya babantayan ni Kuminga na may physical na advantage at defensive versatility na kayang pumigil kahit sa mga elite slashers. Kung magtagumpay si JK na mapigilan ang ritmo ni Green, malaki ang tsansa ng Warriors na kontrolin ang pace ng laro. Ngunit kung makahanap ng paraan si Green na makalusot at makakuha ng confidence early, magiging malaking dagok ito para sa depensa ng Golden State. Ang ganitong duel ay hindi lang simpleng one-on-one, kundi representasyon ng dalawang batang star na parehong gustong patunayan na sila ang susunod na mukha ng kanilang mga franchise. Hindi rin mawawala ang elemento ng coaching battle sa panig ng Warriors. Si Steve Kerr ay patuloy na umaasa sa motion offense at ball movement na nagpapakita ng unselfish playstyle, habang sa panig ng Suns ay may bagong sistema na mas agresibo at nakatuon sa spacing at fast break opportunities. Kapag nagsimula ang laban, magiging mahalaga kung sino ang unang makakakuha ng momentum. Kung maagang makahanap ng ritmo si Curry at ang kanyang mga kasamahan sa labas, tiyak na mapipilitan ang Suns na mag-adjust. Ngunit kung maagang makapasok sa transition game sina Booker at Green, posibleng mapuwersa ang Warriors na bumilis din ang kanilang laro, isang senaryo na gustong-gusto ng mga fans dahil siguradong magiging shootout ang laban. Ang isa pang nakakapanabik ay kung paano magpe-perform ang mga role players ng dalawang teams, ang mga bench unit na kadalasang nagbibigay ng spark kapag ang mga pangunahing star ay nagpapahinga. Sa Warriors, may mga bagong pangalan na gustong magpakilala, habang sa Suns, solid ang kanilang rotation na kayang magpanatili ng intensity sa buong laro. Ang bawat minuto ay mahalaga at bawat posisyon ay magiging pagkakataon para sa isang bagong hero ng araw. Kaya't ngayong Miyerkules, habang pumupuno ang Chase Center ng mga fans, ang enerhiya ay mararamdaman sa bawat dribble, sa bawat fast break, at sa bawat attempts mula sa tres. Si Stephen Curry ay muling magpapakita ng kanyang walang kapantay na shooting artistry. Si Devin Booker ay magdadala ng apoy ng kompetisyon, habang sina Jalen Green at Jonathan Kuminga ay magtatagisan ng bilis at lakas na tiyak na magpapataas ng excitement sa buong liga. Ang laban na ito ay hindi lamang tungkol sa panalo o talo, kundi isang paalala kung bakit minamahal ng mundo ang basketball, ang halong disiplina, passion, teamwork, at ang walang katapusang hangarin na maging mas mahusay kaysa kahapon.